Hi mga kadudong! Muling nagbabalik, Papa Dudong Stories. Kung bago ka lang sa channel na to, baka naman pwede makahingi ng isang subscribe dyan please. Aasahan ko yan ha. Bago ko simulan ang ating kwento, i-shoutout ko muna dyan ang aking mga kadudungs na laging nakikinig kay Papa Dudong. Shoutout kina Lorna Ledesma Evilla, Teresita Suyo, William Gelia, Ikim Bautista Nosmas, Sophia Yu, Roberto Bautista, Ralph June Biernes, Ramil Gualin, Eugene Yu, Frankie Brenzuela, Joel Agapito, Arnel Sadang, at kay Christine Alegre. So paano mga kadudong? Ito na ang part 2 na kwento. Game? Sa pagpapatuloy. Unang araw ng eskwela. Tulad na nakagawian, maaga nagising si Precious upang hindi mahuli sa unang araw ng pasukan. Pagkatapos maligo ay nagsaing muna siya at nagprito ng babaunin. Matapos noon ay nagbihis na siya. Papalis na siya nang gisingin niya ang kanyang lola Clara upang magpaalam dito. Paglabas niya ng bahay ay madilim pa ang kalangitan, kaya naman dumiretso na siya maglakad palabas ng gate. Nagulat na lamang siya na may tumawag sa pangalan niya. Nawala kasi sa loob niya ang usapan nila ni Craig. "Good morning, Pray." Masayang bati nito sa dalaga. Good morning." Masayang tugon naman ito kay Craig. At dahan-dahan na itong sumakay sa likod ng bike ni Craig. Pagdating sa eskwelahan, ay mangilan-ngilan pa lang ang estudyanteng pumapasok. Ipinarada muna ni Craig ang bike niya at ikinadena nitong mabuti. Pagkatapos ay sinamahan siya nito sa magiging classroom niya. Sa tabi lang din ito magiging classroom ni Craig. Puro basketball at volleyball player ang mga kaklase nito. May mga iba ring table tennis player. Pinag-isa lahat ng mga pambato ng kanilang eskwelahan upang hindi daw mahirapan ang mga ito sa pagpapaalam sa mga guro pag may kompetisyon ng mga itong sasalihan sa iba't ibang eskwelahan. "Mamaya, sabay tayo mag-lunch ha." Masayang paalam ni Craig sa dalaga at hinatid na nito si Prey sa tapat ng classroom nito. Gaya ng napag-usapan, ay sinundo ni Craig si Prey sa classroom nito upang makasabay mag-lunch break. "Let's go, Prey," ani ni Craig sa dalaga. Ano kasi Craig may baon akong kanin Nahihiyang tura ni Prey sa binata. Alika na, baba na natin yan kainin. Yung baon mong kanin. Dagdagan na lang natin yan ng kanin at ulam. Mukhang masarap naman yung baon mo Masayang yakag nito kay Prey. Sa loob ng kantin ay marami ng estudyante ang kumakain. Nahihiya man si Prey sa dalang baon, ay wala na siyang nagawa kundi doon ito kainin. Bumili na lamang siya ng inumin sa kantin at mag-isa lang siya na nakaupo sa lamesang napili ni Craig para sa kanila dahil kasalukuyan itong bumibili ng kakainin nito. Maya-maya ay may grupo ng kalalakihan ang lumapit sa kanya. Kasama nito ang dating kaklaseng si Gerlin, Matilda at Hilda. "Oh, look who's here. Himala yata at sa kantin ka kumakain." Ang nerd na si Prey. Nagtawa na naman ang mga kasama nito. Hindi pa ito nakontento at sinubukan pa nitong palayasin si Prey sa kinauupuan nito. "Hindi ka ba nakakahalata, Prey? Wala na kasing maayos na mauupuan Pwede bang lumipat ka na lang dun sa may sulok? Para maitago mo na mabuti ang sarili mo sa mga tao." Pagpapaalis pa nito kay Prey. Akman tatayo na sana si Prey nang hawakan siya ni Craig sa kanyang braso. Hindi niya na malayan ang pagdating nito dahil okupado ni Gerlin ang isipan niya. "Excuse me, nauna kami dito Maliit lang naman ang pwestong nakuha namin Bakit hindi kayo maghanap ng pwesto na kakasya kayong 6?
Matapang at maotoridad na saad nito na ikinagulat ng grupo ni Gerlin. Ang laki naman ang mga mata ng mga lalaking kasama ni Gerlin nang makakilala nito si Craig. Captain, ikaw pala yan. Anang ng lalaking kasama ni Gerlin at nakakapakamot ito sa kanyang batok sa pagkakahiya sa ginawa ng kanyang kasama. Bakit hindi kayo maghanap ng malawak na pwesto doon? May nakita pa akong bakante doon sa may dulo. Saktong-sakto yun sa inyong anim. Ani ni Craig sa mga ito habang nakatingin kay Gerlin. Oo nga naman guys. Doon na lang tayo. Tahimik pa doon. For sure, makakakain pa tayo ng maayos doon. Anang ng kasama nila Gerlin at nagpaalam ng mga ito sa kanila. Bakit ba ganun ang mga babaeng yun sa'yo? Alalang tanong ni Craig kay Prey. Dati ko kasi silang mga classmate. Sa akin lang kasi sila dumedepende sa exam at assignment. Dahil nauna akong magbayad kaya hindi ko na sila naging classmate. Kaya ganun siguro sila. Paglalahad ni Prey kay Craig. Kasi nga siguro pinamihasa mo sila eh. Hayaan mo, mula ngayon hindi ka na nila maapi. Maprinsipyong pagkakasabi nito at nagpatuloy na sila sa pagkain. Lagi ka bang nagbabaon ng kanin? Usisa pa nito sa dalaga. Oo, lagi ako nagbabaon ng pagkain para makatipid ako. Kaya maaga ako nagigising. Ani ni Precious. Magbabaon na din ako ng pagkain para may kasabay kang kumain. Mas busog pa pag kanin ng baon eh. At ngumiti ito sa dalaga. Parang natunaw ang pakiramdam ni Prey na mga oras na yon. Magandang ngumiti ang binata. Hindi man kapanipaniwala na ito ang kusang lumalapit at kumakausap sa kanya. Dahil sa taglay nitong kagwapuhan, sigurado marami mga babae ang mga maghahabol dito. Bukod pa sa angkin nitong kagwapuhan ay mabait at matalino din ito. Kaya nagtataka siya kung bakit panay ang lapit nito sa kanya. Matapos nilang kumain ay nagpahinga lang sila saglit at umakyat na din sila. Gaya ng pagsundo nito sa bahay nila ay hinatid din siya nito sa bahay nito. Lumipas ang ilang buwan na ganoon na naging daily routine nila tuwing may pasok. Naging palagay na din ang loob ni Precious kay Craig at hindi siya masyadong nahihiya sa binata at madalas na ito lang ang kasama niya. Tuwing Biyernes ng hapon at Linggo ay half day lang si Precious sa karinderya at buong araw ng Sabado naman ay nagtatrabaho siya sa karinderya upang makakuha siya ng pambaon niya sa buong linggo at pandagdag niya sa gastusin sa eskwelahan. Upang makatulong din ito sa kanyang lola Clara. Nagtatrabaho kasi ito bilang kasambahay at tagaluto sa mga imperial. Matagal na itong naninilbihan sa mga ito. Dati itong stay-in ngunit naghiwalay ang mga magulang ni Prey at iwan ito kay lola Clara niya ay nagpasya na itong mag-uwian tuwing gabi. At kasalukuyan silang nakikitira sa pinsan nitong nasa ibang bansa. Kaya sila na nagsisilbing caretaker ng bahay nito. Kasalukuyan si Prey ay gumagawa ng kanyang assignment ay may biglang kumatok sa bahay nila. Sinilip niya muna ito sa may bintana upang makita kung sino ang kumakatok. Laking gulat niya na makilala kung sino ito. Kaya naman dali-dali niyang tinungo ang pintuan para buksan. Oh, Craig, anong ginagawa mo dito? Ani ni Prey dahil sa pagkabigla. Nabigla siya sa pagdating ng binata pero natutuwa naman siya sa pagdalaw nito. Hi Prey, dinalahan nga pala kita nito. At itinaas nito ang dalang mga pagkain at maliit na cake. Pasok ka. Pasensya ka na dito sa bahay ah. Medyo luma na kasi ito eh. Nakikitira lang kasi kami dito ni Lola. Ani ni Precious.
Simpleng pinagmasdan ni Craig ang lugar na tinitirhan ni Prey. Maayos naman ito at may kalumaan nga lamang. At walang masyadong gamit. Kaya naman maliwanas din itong tingnan. Sino yung may birthday? Tanong nito kay Craig. Birthday kasi ng mami ko eh. Madami kasi silang niluto kaya naisipan kong dalhan ka. Dinagdagan ko na din ito para masabayan na rin kita kumain dito. May soft drinks na din akong binili. Panulak natin. Isa-isa niyang nilabas ang laman na dala nitong paper bag. May Bake Mac pepperoni, chicken cordon bleu, kare-kare at beef caldereta. May dali din itong cake at soft drinks. Salamat ha. Ang dami nito. Ani ni Prey at naglabas ng mga plato, kutsara at baso upang mapagsaluhan na nila ang mga pagkain dala ni Craig. Ang sarap naman ng mga to. Masayang komento ni Prey kay Craig. Masarap kasi magluto si Mami. Pasubali nito sa dalaga. Ang katunayan niyan ay ang tagaluto nilang si Nana Clara ang nagluto ng lahat ng handa ng mami niya. Matagal na nila itong tagaluto mula nung ipinanganak siya ay ito na ang nakagisnan niyang tagaluto sa bahay nila. Madalas kasing wala ang mga magulang niya kaya naman siya lang ang naiiwan sa bahay nila kasama ang iba pang mga kasama sa bahay. Matapos nilang kumain ay ang assignment naman ni Prey ang hinarap niya. Mabuti na lang at tinulungan siya ni Craig kaya mabilis niyang natapos ang mga asignatura niya. Sino yung kasama mo dito? Ani ni Craig sa dalaga. Kami lang ng lola ko ang nandito. Tugon naman ni Prey. Wala dito yung parents mo? Kapatid? Wala ka bang kapatid? Muling tanong naman ni Craig. Wala na akong kapatid. Yung mga magulang ko naman, hindi ko na sila nakita. 2 years old pa lang ako nang iwan nila ako sa lola ko. Sabi ni lola, naghiwalay daw kasi sina mama at papa matapos noon ay iniwan na ako ni papa sa nanay niya. Wala na kaming balita sa kanila eh. Paglalahad nito kay Craig. Sorry ha. Hindi ko na dapat pala tinanong yun. Hinging pa umanhin naman ito sa dalaga. Okay lang yun. Masaya naman ako kahit wala akong magulang eh. Mabuti nga at may lola pa ako. Yung iba nga dyan walang magulang. Sa lansangan lang nakatira kaya maswerte pa rin ako. Ani ni Prey na nakangiti na. Sabagay. Tama ka dyan. Pagpapalubag loob naman ni Craig sa dalaga. Maya-maya pa ay hindi na nila na malayang madilim na pala sa labas. Mukhang wala pang balak umuwi si Craig kaya naman nagsaing na siya. At dinagdagan na niya upang doon na din maghapunan si Craig. Dito ka na maghapunan. Itong dala mong kare-kare na lang at kaldereta ang ulamin natin. Masayang pa ang yaya nito sa binata. Nako, hindi ko tatanggihan yan. Masaya kayang may kasabay kumain. Ani ni Craig. Matapos maluto ang sinaing ay nagsandok na din siya at naghain na upang makapaghapunan na sila. Buti hindi ka hinahanap ng mami mo. Diba sabi mo, birthday niya ngayon? Usisa nito kay Craig. Busy yun sa mga bisita niya. Ayoko kasing makihalubilo sa mga bisita ni mami. Marami na namang ipapakilala sa akin yun. Pati yung mga kaibigan niya, panayreto ng mga anak nila eh. Hinanaing nito sa dalaga. Ayaw mo nun? Siguradong magaganda at mayayaman ang mga kaibigan ng mami mo. Tanging na itugon ni Prey sa binata. Oo, magaganda nga sila. Pero hindi ko kasi gusto ang mga ugali nila eh. Mga maaarte yung mga anak nun. Anas naman ni Craig. Ganun ba? May karapatan naman kasi yata silang mag-inarte eh.
Ani na pa ni Prey. Hindi din. Mas maganda yung simple lang. Mas nagagandahan ako sa ganun eh. Natigilan naman si Prey sa tinura ni Craig. Marami ka pa namang makikilalang ganun sa school eh. Hindi naman lahat ng tao doon maaarte. Ani ni Prey kay Craig. Hindi ko na kailangang maghanap. Masaya na ako kung anong meron ako ngayon. Makahulog ang saad nito sa dalaga. Matapos nilang kumain ay nanood muna sila ng balita. Mag-aalas 8 na nang umalis si Craig sa bahay nila. Bukod sa dala nito mga pagkain, ay may dala pa itong pasalubong galing ibang bansa. May lotion, pabango, mga chocolates at maliliit na wallet na laman ay paper bag na ibinigay nito galing kasing ibang bansa ang mami nito kaya naman nagpasabay na daw ito ng mga pasalubong upang ibigay sa dalaga. Ayaw pa nga sanang tanggapin ng dalaga ang ibinibigay nito, ngunit pinagpilitan nito ni Craig. Ayon dito ay pinabili niya daw talaga mga ito sa mami niya upang ibigay sa kanya. Lihim namang kinilig ang dalaga dahil sa ginawa ng binata. Sa isiping mas pinili pa nito na makasama siya sa mismong kaarawan ng mami nito kesa makiharap sa mga panauhin ng mami nito. Samantala, na makauwi si Craig ay lasing na mga panauhin ng mami niya. Maging ang mga magulang niya ay ganun din. Dediretso na sana siya sa silid upang makapagpahinga na ngunit nakita siya ng kaibigan ng mami niya at tinawag siya upang makausap nito. Hi Craig, saan ka galing? Kanina ka pa hinahanap ng mami mo. Kasama ko nga pala si Francine. Francine anak. Tinawag pa nito ang anak upang sagawin nila. Ayan, mag-usap kayo ni Craig. Alam mo Craig, marami nang liligaw dito sa anak ko. Pero sabi ko, hindi pwedeng ligawan ito dahil may nauna na sa kanila. Kaya Craig, bilisan mo na ang panliligaw dito ha. Ikaw lang ang gusto ko para sa anak kong ito. Anang ng kaibigan ng mami niya. Ayaw niya namang maging bastos. Kaya hindi na siya sumagot. Hayagan kasi ang pagkagusto ng dalaga sa kanya. Kaya ayaw niya rito. Bukod pa doon ay maarte at sosyal na naturang babae. Hindi ito katulad ni Precious na simple na ay maganda pa. May pagkataklesa kasi ang anak nito at matapobre sa mga kawaksi sa bahay. Minsan niya na kasing makita kung paano nito tratuhin ang kasambahay ng mga ito nang sinama siya ng mami niya sa bahay ng mga ito. Binuhusan nito ng malamig na tubig ang kasambahay nito nang hindi sinasadyang mapatid ito sa paa ng dalaga habang nagsisilbi sa pagkaing inihahain sa kanila. Nabigla si Craig sa inasal ng dalaga kaya naman nadismaya siya sa asal nito. Dahil laging wala ang mga magulang ni Craig ay sa kasambahay na nila siya lumaki at nanay Perla niya ang nag-aalaga at nagpalaki sa kanya kaya naman ganun na lang ang turing niya sa mga kasambahay nila. Para sa kanya ay pamilya nila ito. Napukaw ang pag-iisip niya nang biglang magsalita si Francine. Hi Craig, I miss you. At humalik ito sa binata habang ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa leeg niya. Nais niya sanang tanggalin ang pagkakakapit nito, subalit nag-aalala siya na ma-out of balance sila at madaganan siya ng babae. Mabuti na lamang at nakahalata ang kanyang nanay Perla at nakuha nitong tumikhim ng malakas dahil nakaharang sila sa daraanan nito. Kaya naman inalis na ni Francine ang pagkakaya po sa leeg niya. Craig, ayusin mo muna yung mga nakatambak mong assignment at gamit sa kwarto mo. Hindi ko tuloy maipalinis kay Lulu ang kwarto mo eh. Itaboy muna yon para hindi ka naghahanap ng mga kailangan mo. Ani ni Nanay Perla at pasimple pa itong kumindat kay Craig. Kaya naman nakahanap na siya ng paraan upang makapagpaalam sa dalaga. Akmang sasama sana ito nang tawagin ito ni Nanay Perla. Ma'am Francine, tinatawag po ata kayo ng mami nyo? Ani ni Nanay Perla na nakaharap kay Francine habang ang mga kamay nito sa likod ay
minumuestrahan si Craig na umalis na. Kaya nagmamadali na siyang umakyat sa itaas at asinarado ang kwarto at pinatay na niya din ang ilaw ng silid niya upang akalain ni Francine na tulog na siya. Itutuloy. Hi mga kadudong! Nagustuhan niyo ba ang part 2 ng ating kwento? Kung bago ka lang sa channel na to huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button dyan please. Aasahan ko yan. So paano? See you sa next episode. Huwag kayong mawawala. Bye!